So sa paggawa po ng cross to touches bilang aking warm-up, kailangan pong tumayo ka muna ng straight. And then i-bend mo ng paharap ang magkabilang mong braso o yung arms. And then yung kanang kamay, ilalapag muna kagad yan papunta sa left foot. And then alternate mo na siyang gagawin. And then 10 to 12 per side. Yan ang magandang best ideas na reps para sa ganyang exercise. At kadalasan nitong ini-improve ang yung flexibility ng yung torso o yung katawan at wina-warm up niya ang posterior chain mo. Sa paggawa naman ng mountain climber, una i-start mo muna ang mag-high plank position ka muna sa pagitan ng kamay. Sa ilalim naman siya ng iyong balikat na naka-straight body naman. Tapos, yung kanan mo namang tuhod, ipo-point mo siya kaagad sa yung chest. Parang nagmo-mountain climb ka lang, naglalakad, pero nakadapa. Continue mo siyang mag-alternate legs as fast as you can. To do the cobra stretch, first you have to lie face down on the ground with your palms flat on the floor at shoulder level. Press through your palms to lift your chest off the ground, keeping your hips on the floor. And lastly, look slightly upward and hold the stretch. It typically holds into 15 to 20 seconds, and it focuses on to stretch your abs, chest, and lower backs. Sa paggawa naman ng standing bicycle crunches, una sa lahat, kailangan mo muna stand straight, and then yung dalawang mong kamay ipapatong mo sa likod ng yung ulo. Tapos yung dalawang mo naman pa ay salita mo silang itataas yung tuhod papunta sa yung hips area. Na nakafocus naman po siya para ma-warm up yung core mo at ma-improve yung balance. At typically 10 to 12 reps per side. Yan lamang. So, ito naman ang common exercise sa lahat, ang curl up. Optional naman po siya magkaroon ng kasama kung hindi mo naman kaya i-balance ang iyong paa. First of all, it needs to lie on your back with your knees bent and feet flat on the ground. And next, place your hands behind your head or cross them over your chest. And then engage your core and curl your upper body toward your knees or yun sa partner mo. Slowly lower the back to the starting position. Yun po yung next is squat kick. Isa itong typical na squat lamang pero dadagdagan natin siya ng kick o pagsipa. Para magawa natin siya, kailangan mong tumayo ng tuwid at gagawa ka ng back squat formation o to lower into the squat by bending your knees and pushing your hips back. Tapos pagka squat mo, pag-aangat mo sa taas, sabay sipa ng pie straight. Na typical lamang sa paggawa naman ng squat with jumping style formation, ang paggawa nito ay typical lamang squat. Kailangan mo rin naman tumayo ng straight, tapos pagka bend ng puwet mo sa may tuhod na area ay sabay mo na rin ng pagtalon. Kadalasan ang pinofocus nito ay yung quads, hamstrings at glutes ng paa. So sa paggawa po ng Russian twist, it mainly targets my obliques. So first of all, kailangan niyo po munang umupo sa floor, sa lapag, and then engage niyo po yung core na para ma-maintain yung balance. And then i-turn niyo po yung kanyang magkabilang kanang baywang. To do the neck turning and circling arms, first of all, slowly turn your neck side to side, holding its position for a few seconds. Kailangan mo yung leg mo ay i-bend mo siya ng side to side. Tapos yung after nun ay susunaran mo siya ng kamay. Nahihikot mo siya paharap at patalikod. Na nagtatagal siya ng 10 to 15 seconds para ma-relax yung leg mo, yung balikat mo at yung upper body mo. Yun lang.
Sa paggawa naman ng supine twist, kailangan mo munang umiga. Tapos, kada alternate mo ng pagtaas ng tuhod mo papunta sa lit area or sa chest, ay ibebend mo naman ng kamay mo para ma-focus na yung pag-stretch ng lower back and obliques. Simple lamang siya gawin ang seated stretches. Una ay umupo ka sa sahig tapos i-cross o extend mo yung mga paa mo. Tapos i-raise mo kada isa ang papunta sa overhead tapos i-bend mo siya into the opposite side. Kasam alternate siya rin ng paa. Kailangan sumasabi rin ng paa mo, pa-alternate. Tapos para ma-feeling mo yung stretch papunta sa mga gilid mo. Na nagtatagal siya typically around 20 seconds para ma-stretch yung obliques at shoulders mo. Yung purpose po namang ng hip flexor stretch ay para ma-open up yung hips at ma-stretch yung front thighs mo, yung tuhod. Tapos nakafocus naman siya para ma-hip flexors, quadriceps at glutes. So paano nga siya gawin? Una ay mag-kneel ka sa isang mong tuhod with the other foot forward in a lunge position. Tapos i-push your hips forward while keeping your back straight. Dapat ma-feel mong pag-stretch abang ginagawa ito.